Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa araw na ito, mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kapatid na Kristiyano na magpahanggang ngayon ay inuusig. Gayon din naman, ipagdasal natin ang mga umuusig sa kanila. Nabuksan ng Diyos ang kanilang puso at kalooban upang ihinto ang gawaing ito na kung saan maraming mga Kristiyano ang namamatay at nasaktan. Ngayon din naman sa misang ito, ating dalhin sa Diyos ang ating mga sariling intensyon ng pagpapagaling, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman, o tayong lahat na naririto upang hilingin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Santa Misa. Buong kababaang loob, humiling tayo ng pagkapatawad sa Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa pananindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, kagawa niya'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa niya'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman.
Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa niya'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa niya'y kahanga-hanga. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayo mababalisa tungkol sa pagkatanggol ng inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinumang sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat ng dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay Red Wednesday. Ibig sabihin, ginugunita natin, inaalala natin sa ating mga misa ang ating mga kapatid na Kristiyano na pinag-uusig. Sabi po ni Tertullian, isang sinaunang author ng ating simbahan, "The blood of the martyrs is the seed of the church." Sa ating pananampalataya, sa kasaysayan ng ating pananampalataya dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang santo, mga laiko katulad po ninyo, na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya, si San Pedro Calungsod at si San Lorenzo Ruiz. Mga laiko, ngunit ang pagmamahal sa pananampalataya ay hindi matatawaran. Mga kapatid, napakaswerte ho natin sa Pilipinas sapagkat ang ating pananampalataya ay malaya nating naipapahayag. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito na hayagan nating naipapakita ang ating pananampalataya. Pero nakakalungkot na magpahanggang ngayon sa ibang bansa, marami pa ring Kristiyano ang pinag-uusig, hindi tanggap ang pananampalatayang Kristyanismo sa kanilang bansa, o talagang may mga taong nais silang usigin sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi ka panipaniwala para sa kanila. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Samantalahin natin ito bilang isang regalo o biyaya na galing sa Diyos
samantalahin natin ang pagkakataong ito na talagang isabuhay ang ating pananampalataya. Isabuhay ang pananampalataya na regalo at biyaya rin mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Alam po ninyo, itong ating ebanghelyo, sa palagay po ba ninyo kung kayo yung nasa sitwasyon ng mga alagad, kapag sinabihan kayong darating ang araw, usigin kayo, darating ang araw, ipapapatay kayo, darating ang araw, papahirapan kayo. Sa palagay po ba ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga alagad na ito, kayo po ba ay magpapatuloy pang maging alagad? Tatanggapin pa rin ba ninyo yung offer ng ating Panginoong Hesus na sumunod sa Kanya? Mananatili ba tayo sa ating pagiging alagad kung alam natin na darating ang panahon na uusigin, papatayin, papahirapan tayo? Itong mga alagad na ito, totoo nga ang nangyari. Pinatay nga sila. Naging martir nga sila. Pero hanggang dulo, hanggang kamatayan, alagad sila ng Diyos. Yung po bang pagiging martir nila, kaya ba nating isabuhay ngayon sa ating kasalukuyang panahon? Yung bang pagiging martir ng mga banal na nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos at para sa pananampalataya, kaya ba nating gawin ngayon dito sa ating kasalukuyang panahon? Kaya ba natin? Sapagkat minsan sa buhay natin, mga kapatid, naku, umulan lamang ng kaunti, ayaw nang magtungo sa simbahan. Para mga asin, paglabasa, natutunaw. Kapag walang luluhuran, ayaw magsiluhod sa misa. Kapag ang pari nagbibigay ng pagginilay o nag-humiliya, nag-iingay din, may sariling humiliya din, nakikipag-usap sa katabi. Nasaan yung pananampalataya kapag ganoon ang ating mga gawi? Kapag ganoon ang ating ipinakikita? Kaya mga kapatid, pag nilayan natin ito, lalong-lalo na ang ebanghelyong ibinigay sa atin ngayong araw, talaga bang kaya nating panindigan ang pananampalatayang regalo sa atin ng Diyos? Talaga bang bukal sa ating kalooban na isabuhay ang pananampalatayang ito? Talaga bang bukal sa ating kalooban na sa kabila ng napakaraming pagsubok sa ating buhay, mananatili tayo Kristiyano? May nakatingin man o wala, tayo ay Kristiyano. Kilala man o hindi na tayo ay Kristiyano, tayo ay Kristiyano. Kahit nasaan tayo ay Kristiyano. Tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Ipakita natin, ipamalas natin ang ating pananampalataya sa ating mga simpleng sakripisyo, simpleng gawa ng kabutihan. Ipakita natin na talagang ang bunga ng pagbuwis ng buhay ng ating mga martir, ng ating mga banal, ng mga apostol ni Jesus. Ipakita natin na ang ating pananampalataya ay pinagyayaman natin, pinauunlad natin sa kabila ng napakaraming pagsubok dito sa lupa. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kung talagang gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, isasabuhay natin ang ating pananampalataya. Kung talagang nais natin ang buhay na walang hanggan, sa kabila ng mga paghihirap na ating hinaharap ngayon, magsusumikap tayo para ipakita ang ating pananampalataya.
Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yari aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapagpapanatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiising ang mga ngalay langit sa langit na katala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalagod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kaniya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong ang kaharian
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya, lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. At mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tayuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi sa isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Hindi na walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka,
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay. Sa gitna ng dusa at pagkapasan ng krus ni Kristong kanilang sinusundan bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa. Mula Lunes hanggang Sabado, ang mga bagong oras sa misa ay makikita niyo po sa ating screen. Ngayon din ninanais po natin limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet
tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. 4, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan niyo na isang dinner buffet at full concert mula kay Namitoy Yunting and the driver band. Kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag na magdalawang isip pa, bilhin ang iyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa isang misyon. 4, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapia merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. 5, pansalambantalang pong hindi muna makakadaraan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa isinasagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong mga pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabindisyon ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.